course, the awareness about the film. Kaya nga hindi ako napagod magpunta ng black screenings eh. Kasi alam ko yung fruit of our labor, may ano yan, yung benefit niyan nasa dulo talaga ng finish line. So actually 100M and counting dahil tuloy-tuloy pa rin yung inquiries for international screenings. So tuloy-tuloy pa rin siya. And so ngayon nga, for Family of Two naman, sa movie ko with Mama, kay Miss Sharon, I think naman, yung kapag napanood niyo naman siya kasi, sa mga nakapanood, and ako napanood ko siya ahead of time, siguro, well yes, of course, blockbuster is a concern, di ba? Hindi tayo ng pelikula is a concern, pero ako, as long as we have a great film, I'm not saying it's just a good film, it's a great film, bonus na lang yung lahat ng dadating doon. So kung number 1 man siya sa blockbuster sa 25, ganyan, or whatsoever. Pero I'm sure naman in the past 13 years kasama ko naman kayo sa lahat eh. So wala naman nagbago doon. Yung iba lang, gano'n naman eh. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab. Ito yung nakakatuwa po dahil kalat na naman po sa Instagram, sa Twitter, ito pong mga update natin. Siguro marami na makaka-relate nito kasi nga po bagong gupit si Richard Polkerson. Talagang may uka naman po at kitang-kita naman sa pinost natin. Pero gaya ng sinabi ko mga kaaldab, mahirap po talagang magsalita. Sa totoo lang po mga kaaldab, marami nakakaalam nito. Marami ang makaka-relate sa sasabihin ko, lalo na po ang mga main fanatics at Alden fanatics. Pero hindi ako namimilit ha. Maaari taliwas na naman po yung sasabihin nila. Maaari yung sasabihin nila talagang hindi umaayon. Ibig kong sabihin, kontra sa mga pinapaliwanag ko. Real talk to, hindi ko na po pinipilit pa na kumbaga makuha ko yung simpatya po nila. Hindi ko na nanaisin pa na magkomento sila ng pabor na pabor sa akin. Kung matatandaan nyo ng mga panahong 2016 na kung saan kapag makapal ang buhok ni Alden Richards, inuukaan ni Maine Mendoza. Ano nga po ba ang pagkakaiba ngayon? Hindi po ba same din yung uka na ginawa ni Maine Mendoza ngayon kay Alden? Imposible naman po na magkamali yung barbero. Yung isang buhok sa unahang buhok ni Alden Richards, dito po mga kaaldab wala oh. Pansin nyo, pantay na pantay. Klaro lang po, pantay na pantay. Pero dito po sa kabilang side, kita nyo, makapal yung oh. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Pero gaya sinabi ko, hindi po ako namimilit. Wala pong pilitan dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po ako. Di po ba? Pero bago ako magtuloy at bago natin ipagpatuloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Remind ko lang po hindi po ko namimilit o wala pong pilitan sa mga ina-update ko. Pero totoo naman po ito. Lalo na po dahil kay Mama Ten ito nang galing. Hindi po kay Mengay, hindi po sa akin. Sinabi ito o kinuwento ito ni Mama Ten dun sa malapit po sa kanya. Sinabi niya at ipinaliwanag niya kung bakit nga po ba may uka si Alden Richards sa mga panahon na yon. Ang sabi nga po ni Mama Ten, ayaw kasi ni Maine na mahaba ang buhok ni Alden Richards, kaya inuukaan niya to para nga po magpagupit mga kaaldab. O baka sabihin nyo, issue na naman yan. Ito yung sinasabi ko na yung mga baguhan hindi na po nila alam yan. Yung mga baguhang Alden fanatics,
wala pong alam yan. Yung mga baguhan na main fanatics, hindi rin po nila alam yan. Pero kung isang mga main fanatics at Alden fanatics simula since 2015, alam po nila yung sinasabi ko. Alam po nila yung pinupunto ko. Pero hindi naman syempre kakampi sa akin yan. Hindi po ba? Hindi naman magsasalita na, oo, tama yan si Mr. Destiny. Ganyan nga yan kapag makapal ang buhok ni Bengay, inuukaan niya para magpagupit. Di po ba? Hindi naman nila sasabihin yun. Pero alam nila mga kaaldab na totoo po yung sinasabi ko. Alam nila na yung pinupunto ko tama. Di po ba? Yun po yung ibig kong sabihin at ibig kong kumbaga pahiwatig. Hindi siya yung gawa-gawa lang, hindi siya yung ganito ganyan. Totoo po yun. Di po ba? Yan ang isa sa pinagmamalaki ko. Yan ang isa sa mga sinasabi ko. Kaya nga po kampante ako. Kaya nga po matatag at talaga naman pong hindi tayo kumbaga papatalo sa mga sika. Ako naglalabas ako ng ebidensya at resibo. Nagbibigay ako ng mga update na kung saan nga po talaga totoo at nangyari. Hindi po katulad nila na grabe yung mga sinasabi nila, wala daw katotohanan, Mr. Paasa lang daw po ako, lahat daw po ng mga sinasabi ko hindi daw po totoo. Pero sa totoo lang po, alam nila yan. Alam ng mga Alden fanatics yan. Alam ng mga main fanatics yan. Tipo ba? Lalo na nga po yung binanggit ko si Mama Ebs, si Jude Palaboy, di po ba? Wala gaano nag-react na si Jude Palaboy, peki yan. Si Mama Ebs, peki yan. Di po ba walang kumukontra sa akin doon sa binanggit? Although yung kinokontra, yung ibig kong sabihin o ang pinupunto ko doon sa binanggit ko si bukod kay Marjoso, si Mama Ebs at si Jude Palaboy, walang nag-react na kumbaga ganito ganyan. Ibig sabihin lang, sumasang-ayon din po sila minsan sa mga sinasabi ko. Hindi lang nila talaga gusto yung mga ina-update ko kasi nga po pumapabor ako sa Aldab. Pumapabor ako sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor na sinasabi nilang kulto, na sinasabi nilang delulo. Di po ba? Na doon ako kumakampi. Kaya medyo sila, galit. Pero gaya ng sinabi nga po nila, kung babaliktad ako tapos mga update natin katulad ng mga ginagawa nila Jude Palaboy, Mama Ebs, makakuha talaga ako ng maraming simpatya. Kaya nga po pinapaliwanag ko, hindi po ako nagpaparami ng subscriber. Para lang klaro, hindi po ako nagpaparami ng viewers. Kung ano po yung nandito lang, yun lang po yung mga mamis, mga titas, mga senyor na since 2015. Wala naman po kasi nagdadagdag. Wala naman po talagang kumbaga makukuha. Kaya nga po sinasabi ko lang po ito para lang klaro Kasi yung iba, hirap po makaintindi. Hirap po daw makapaliwanag. Paano naman po kasi nila maiintindihan? Hindi nga po nila alam yung buong kwento. Di po ba? Magagalit sila na walang dahilan. Iisipin nila fake news ako. Iisipin nila hindi totoo yung sinasabi ko. Nangyari naman po ito Galing po mismo sa bibig ni Mama Ten. Hindi ko naman po yun inedit. Although matagal na yun. Wala naman pong point. Ang pinupunto ko, kahit sabihin na natin matagal yon, ang punto ko rito yung sinabi niya. Yun yung pinanghahawakan ko na pinapakita ko na wala rin pong pinagbago since 2015. Di po ba? Na kumbaga sa ngayon, halos buo pa rin po siya. Masasabi nyo na tama ka Mr. Destiny. Kumbaga matatag pa rin ang Aldab. Kampante pa rin kami. Hindi pa rin kami nagpapatinag. Kumbaga naandito kami para suportahan ka. Naandito kami para ibigay sa'yo yung mga dapat na kumbaga presensya. Di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, maging kampante lang po kayo. Maging matatag. Hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin.
maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.